So yan, paalala lang dun sa mga caps natin, lalo na kasi pag hinabi nating mulawin, maganda talaga yung mulawin, tsaka solid talaga at makinis. Hello mga Kaps, magandang araw sa ating lahat. Meron tayong bagong project pero actually ayaw ko na nga sanang tanggapin tong project na to kasi ito ay repair lang ng lamesa. Pero itong lamesa natin hindi naman ito ginawa dito mga Kaps. Bali ang problema nito is umawang yung gitna. Ang problema na nakikita ko kasi, ayan, bukod sa bumuka na siya, nagkaroon pa siya ng angat. Umangat tong top niya kasi bumaluktot siyang ganyan. Ang top na ginamit dito mga Kaps ay mulawin, which is yan ang pinaka masaklap mga Kaps kasi yung mulawin ay talagang malikot yan. Pag umaaraw, lumiliit, umiimpis. Pag umuulan naman ay kumakapal. Problema ito pagka ginagamit ito sa pinto. So, hindi ko ina-advise na ang mulawin gamitin sa pinto o kaya sa mga top na ganito. Kasi ang problema nga niya, ayan, katulad yan, bumuka. Tapos, umangat siya. Ang dami nga actually nitong pako eh. Oh. Ayan oh. So, ang problema nito, yun nga, yung buka. Tatapalan natin yan. Tapos, medyo malakas kasi yung naging ano nito eh. Naging angat nito eh. Mahirap siyang kahit ibaraklam mo siya ng ano ng pababa, masyado siyang umangat. Ayan, nagkaroon pa siya ng bitak dito. Tapos manipis kasi ito eh, oh. Halos nasa 3/4 lang yung kapal ng top na ginamit dito. Ewan ko kung saan gawa itong lamesa na to. Bali ang naging paa niya is tinorno. Ayan mga Kaps. So, ang isang remedyo, pararaanan natin ng circular saw dito. Dapat diretso. Konti lang yan para madiretso lang natin. So, pwede naman natin siyang paraanan kasi hindi naman, ala naman siyang pako sa gitna na ginamit. So, okay yan as is para madiretso natin. Then, after that, susukatin natin yung pagitan. Konti lang, dadasdasan lang natin siya para madiretso kasi ayan o. Paling yan eh, baluktot. Tapos ang isa pang problema, susubukan nating ipitin to, then lagyan natin ng screw para kumagat siya dun sa surelas para bumaba siya ng konti. Ngayon yung konting ano niya, yung konting nakaangat niya, piplinera na lang natin yan para pumatag ng konti. Pero kasi manipis yung top niya eh. So hindi natin siya po pwedeng plinerin ng sagad. So repair lang naman to. Then after nating lagyan ng ipit dito, ang gagamitin natin kahoy mga Kaps ay ano din, mulawin, manipis lang naman din. Manipis lang naman. Meron naman tayong mga pinagretasuhan. So yun na lang gagamitin natin para parehas siya. And then right after nating matapalan, syempre lagyan natin pandikit. I-pliner ng konti, sander, ibabarnisan natin yung top siguro para, pero lilihain muna natin to ng sagad. Yan. Yung varnish naman sa ibaba maayos pa naman. Itong top lang kasi magkakaroon siya ng ano rito, mape-planer to, then magagasgas. So obligado nating aliyahin na buo, tapos buo ay bubugahan natin ng varnish. Kasi pag hindi natin niliha lahat, mahihirapan tayong ano. Pwede naman 'yon, spot ano lang, spot varnish, pero mas advisable ko buo na para parang kumbaga sa basal, parang bago na siya. So yan, paalala lang dun sa mga Kaps natin, lalo na kasi pag hinabi nating mulawin, maganda talaga yung mulawin, tsaka solid talaga at makinis. Pero hindi ko siya ina-advise katulad yung nakita nyo na yun na top ng lamesa. Manipis na, tapos dugtong pa. Mas maganda yon kung solid siya, wala siyang dugtong, tapos medyo makapal, kahit at least 2 inches yung kapal o kaya 3 inches. Kaya lang, sobrang bigat. Pero talaga namang solid na solid mga Kaps. Hindi na siya gagalaw ng ganong kalaki. Tsaka ang kagandahan kasi nun,
buo siya, solid, wala siyang dugtong. Tsaka sa pinto, yun din, isang napakalaking problema ng mulawin yung paggalaw, yung pagkibal. So, yun yung mga termino dun sa paggalaw ng pinto mga kaps. So I would suggest na try not to use a mulawin wood or mulabi kung tawagin nila. Kasi yung mulawin, napakagandang kahoy niyan mga kaps. Wala tayong pagtatalo doon, makinis. Ginagamit namin yan sa mga top ng jointer yan, o kaya sa table saw kasi madulas. Sa mga muebles like yung mga upuan, mga paan ng bangko, ganyan, mga antique na upuan, ganyan. Napakagandang gawing mga ganyang project yan mga kaps, yung mulawin. Pero sa mga pinto, wag yung gagawing pinto mga kaps kasi mamumroblema talaga kayo. Sa una, maganda yung lapat niya. Pag nagtagal-tagal, mga ilang buwan, lalo't mainit yung panahon, tapos biglang lalamig, uulan, ganyan. Talagang merong paggalaw yung mulawin mga kaps. Kahit na gaano kalaki o gaano ka original yung ikakabit yung doorknob o kaya yung bisagra or hinges, talagang magkakaroon ng paggalaw mga kaps. Isa pa rin sa malaking pinoproblema ko mga kaps ay yung merong akong batang binabawal paulit-ulit sa tuwi-tuwi na may ginagawa ako ditong project. May bata akong binabawal na makulit. Ayan o, naghuhukay na nga po siya ng lupa dito at hindi natin alam kung anong ginagawa ng bata na to. Pinapapasok ko na nga to sa bahay pero ayaw niyang pumasok. Pero ayan o yung ginagawa niya. Hindi mo malaman kung anong iniisip ng bata na to eh. So ang magiging gastos natin mga kaps sa pagre-repair nitong lamesa nato na may bukas sa gitna, bali may papalitan tayong mga sorelas dun sa ilalim kasi may kinain siya ng bukbok. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan pa yung isa. Tapos ayun pa yung isa sa gilid. So, ang papalitan natin is, alalagyan natin ito ng tapal, yung gitna na to. So, dapat pikit na pikit yan. At yung angat niya, ayan, mapapansin nyo, may saltod kasi lumundo siyang papaganon. Ganon din dito sa kabila. So, yun ang ipipix natin. Then, mga sorelas, tsaka yung babarnisan natin, yung buong top na to para parang bago na rin, di ba? One more thing na problema nito mga kaps, kahit na tapalan natin ay hindi pa rin sigurado, hindi pa rin 100% na hindi na to gagalaw, na hindi na to magkakaroon ng awang. Kasi ang sakit ng mulawin kahit sobrang tagal na niya, ilang taon na siya, sobrang tuyo na nga talaga siya, sobrang sagad na yung MC content niya, wala ka nang makita. Ang problema niya, may paggalaw pa rin siya. Darating yung panahon, magkakaroon pa rin siya ng paggalaw. So hindi siya consistent. Tuloy-tuloy yung pagbabago niya habang lumilipas ang panahon. So, hindi siya 100% talaga. Kasi, yun talaga yung sakit ng mulawin mga kaps. Sad to say. But it's the reality. So, yan mga kaps, napantayan na natin yung awang. So, mas magiging madali na yan para matapalan natin siya. Titis-tis na lang tayo ng lapad na itatapal natin dito. So, ganun talaga. Yun talaga ang pinaka, the best, na magagawa natin para mapagdikit natin ito mga kaps.
Ayan mga kaps yung tatapal natin. So babawasan pa natin to. Planer then okay na. Konting retouch na lang at ayos na itong ginawa natin. Then papalitan lang natin yung ilang surelas dun sa ilalim. Ngayon naman tatanggalin natin yung mga may bulok na surelas mga kaps. Grabe oh. Anyway, usually naman kasi ito yung sa parting banakal. Ayun oh. Dito hindi naman siya nasira eh. Yung gilid lang niya.